pinangarap ako matupad ko. At ngayon, natupad ko na dahil sa isang tao na sobrang kabaitan. Sobrang mabait talaga. Talagang tanaw niya po yung kahirapan namin. Totoo naman po na sobrang hirap namin kasi nakaumpisa pa lang namin. Bukod na sarili ng malaki din po yung utang na loob ko kay Brad Rima to. Sana pagpalain talaga kami sa misyon na to. Maligtas din namin yung anak niya. Sana sama-sama kami lahat. Yun. Iusap tol. Sa mapagpalang hapon po. Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan. Kung namang oras na makita itong video na to. Ito po ako ngayon mga tol sa paanan ng bundok. Kararating ko lang dito. Kasama ko si Brad Carlos kanina pagpunta dito. Nagpahatid ako sa kanya dito sa daanan kung saan ay pwede daw ako makapag-shortcut dito mga tol, sabi ni Brad Carlos. Natin niya ako. Ngayon mga tol, bago ako nag-video, pinaalis ko muna si Brad Carlos para magkapag-umpisa ako ng video. Para sinadya ko na hindi siya sinali sa video mga tol, para hindi monitor ng kalaban at hindi siya hindi malaman. Hinatid ako ni Brad Carlos. Ngayon mga tol, baka magtaka kayo, hindi kami magkasama ni Brad nung umakyat siya. Sinadya po namin mga tol. May kailangan din ako muna na tapusin bago ako susunod at aakyat sa bundok para tulungan siya sa kanyang problema naman na hindi pa nalutas. Kasi yung akin ay tapos na po mga tol, naligtas ko na po yung anak ko. Naligtas na po namin kasama kami ni Badri na nagligtas sa anak ko. So ngayon mga tol, di katagalan dito maglakbay ako mga tol patungo doon sa sinasabi ni Brad Carlos doon sa kalayuan dito. Diyan sa unahan may makita na ko dyan na parang daanan, shortcut daw yun para patungo doon sa location kung saan si Bradley o kung sino man yung kasama na nandun ngayon. Ang dahil po pala mga tol, bakit hindi kami nagsama ni Bradley na umakyat, hindi ko siya nasamahan. Kasi birthday po ni Dimple kahapon, birthday po ng asawa ko kahapon. Yun yung dahilan na hindi ako nakasama sa kanya sa pag-akyat. Tinapos ko muna po yung karawan ni Dimple para ma-celebrate din namin kahit walang handa po. Importante na magkasama kami buo at na dala ko po yung talagang gusto niya na matupad sa hindi pa darating yung birthday niya. Sa pagbaba ko, dala ko po yung anak namin naligtas. So yun, sobrang saya po ni Dimple kahit na wala po siyang handa. Importante na kumpleto kami, na masaya kami na magkasama. Binilan ko lang po siya ng regalo mga tol, cake po. At hindi lang kami nag-video, hindi lang ako nag-upload doon kasi para na rin sa kaligtasan talaga nila. Hindi na ako mag video doon sa kubo ko mga tol o kung saan para hindi na maulit yung mga nangyari na nakuha nila yung anak ko at nabihag pa nila. So yun mga tol, para maliwanagan kayo kung baka nagtaka kayo na hindi ako nakapagsama kay Bradley na umakyat. Huwag kayong maglala mga tol, nag-usap na po kami ni Bradley nung hindi pa siya umakyat. Sinabihan ko siya na mauna lang siya na aakyat kasi sabi niya rin na kailangan niya na daw na umuna talaga na umakyat mga tol kasi nag-alala na siya sa kanyang anak. Wala na kami balita kasi nga yung pagligtas namin sa anak ko agad-agad na bumaba kami
Di nga kami nagkuha ng video mga tol, na pababa kami nung niligtas namin yung anak ko, para talaga sa kaligtasan na hindi mamonitor ng kalaban, na hindi kami maharang sa pagbaba namin. Talagang mabisa na paraan po yung ginawa namin mga tol. Talagang wala naman talaga nangyari sa amin. Sa mga nagtaka bakit walang video sa pagbaba, kasi sinadya talaga namin mga tol, para na rin sa kaligtasan namin, sa kaligtasan ng anak. So yun mga tol, may magandang balita din ako sa inyo mga tol. Kontak ko po pala si Brad Julius. Tatlong araw na daw pala siya na naglakad patungo sa pag-akyat sa bundok. At malayo-layo na siya ngayon. Sabi, nung nakontak ko siya, sabi niya baka daw mabutan ko pa siya, o baka daw pwede na magkita kami. Sabi ko sa kanya na magpursige ako Brad, na bilisan ko po yung paglalakbay ko, at kung may makita ako ng mga kalaban ay kung pwede na iwasan ko, para makasakali na magkatagpo tayo. Yun mga tol, biglang na yung pag-usap namin, kasi medyo mahina yung signal niya doon sa kinaroroonan niya, at sa kinaroroonan ko din medyo wala pa yung signal, mahina. Hindi kami nag-usap ng maayos, pero talagang nandito na naman ako sa bundok mga tol. Ito na naman yung kailangan paghandaan. Babalik na naman, sasabak na naman tayo sa matinding bakbakan, o matinding pagsubok. Nabalitaan ko nga po rin si Brad Buds, si Kuya Buds ay umakyat na rin. Dumaan siya muna kay Lolo Ambo, at nakita ko sa video niya nandun siya kay Lolo Ambo isang araw at isang gabi. Nag-uusap sila ni Lolo Ambo, kaso nga lang ay hindi daw nagpakuha ng video si Lolo Ambo doon sa kila Lolo Ambo, kasi hindi pa na pwede na magpa-video si Lolo Ambo, sabi ni Buds. Ngayon mga tol, antay lang ako ng tamang tsimpo, at napahinga muna ako saglit ito. Kailangan ko muna na pagmasdan at pakinggan kung ano yung pakiramdaman ng kapaligiran dito, area na ito. Ito talaga yung mga bago ako lalakad, ito talaga yung mga ginagawa ko bago ako mag-explore mga tol. Napakiramdaman ko po yung isang area bago ako magpatuloy sa paglalakad. Pagka magtaka rin kayo mga tol, si Brad Carlos yung naghatid sa akin dito kanina. Kasi nga si Brad Carlos ay nandoon sa akin doon sa bahay ko, doon sa kubo ko. Doon siya yung siya yung bantay doon sa mag-ina ko, para rin sa ligtasan nila ba. Pero huwag kayong mag-alala mga tol, tulad ng mga sinabi ko sa inyo, yung kubo ko ay hindi na po basta-basta na malapitan o makita ng bandido, kasi pinaikutan ko rin po yun ng orasyon, proteksyon sa kanila doon, hindi sila makalapit doon at hindi nila makita yung kubo ko. At sa mga nag-abot po ng blessings po sa akin, sa kay Dimple, nagtaas puso po ako na nagpapasalamat po sa inyo, mga nagbigay ng blessings, na malaking tulong na po sa amin yun. Alam niyo na po kung sino kayong mga nagbigay ng blessings, nagabot ng blessings sa amin, at lalo na po sa pinangarap ako, matupad ko. At ngayon natupad ko na, dahil sa isang tao na sobrang kabaitan, sobrang mabait talaga, at
talagang tanaw niya po yung kahirapan namin. Totoo naman po na sobrang hirap namin kasi nagka-umpisa pa lang namin na magbukod ng sariling kubo. Nagka-umpisa pa lang namin na hanap buhay. Maraming salamat po talaga ate sa bigay mo na blessing. Sana asahan ko po kakayanin natin to na malagpasan. Ipagdasal ko rin palagi ate na good health mo at saka ilayo ka sa mga disgrasya o sakit-sakit o anumang kuwan sa buhay. Sana ay pagpalain ka palagi ng Panginoon at marami pang blessing, more blessings to come pa sa iyo ate. At sana ay appreciate niyo po yung pasasalamat ko sa iyo. Salamat po namin sa iyo. Tanawin po namin na malaking utang na loob talaga ang blessings na binigay mo sa amin. Kung wala ka siguro, hindi ko po natupad yung mga pangarap ko. Maraming salamat talaga. At yun lang po. Sa ngayon, focus na tayo sa mission natin dito. Mission ko dito sa bundok. Sana ay pagdasal nyo rin po kami mga tol sa kaligtasan talaga namin. Sa ngayon, sa nararamdaman ko, mas lalong lalakas yung kursa namin mga tol kasi si Brad Buds ay parang re-rescue talaga sa amin dito parang si Brad Buds na talaga yung makakakuan sa tulong na dahil yung humawak sa anak ni Bradley hindi basta-basta po si Commander Bangkel at si Bagnot na yung humawak sa anak ni Bradley ngayon. Kaya yun yung laman ni Bradley, kaya hindi siya mapakali at umakyat talaga siya na umuna siya na umakyat talaga. Tungkol doon sa anak ko po mga tol, wala naman problema. Hindi naman siya napaano kasi nakita niyo naman sa video. Relax na po si Cyrus kasi parang wala pa siya nalalaman ba. Hindi naman siya inano ng mga kalaban, hindi naman siya sinaktan. Kaso binubuli lang siya nung palapit na namin sa iligtas, binubuli lang siya ng mga tauhan ni Brad Arnil, ni Commander Arnil. At yun si Commander Arnil mga tol, sapol ko po yun sa orasyon. Sigurado po ako nasasaktan yun sa mga orasyon ko, pero sana ay mapatawad niya ako sa mga nagawa ko rin sa kanya kasi kailangan ko po na gawin yun para di ako mapaano, makatakas ako doon sa mga kamay nila. Kasi nung niligtas ko po yung anak ko mga tol, muntikan na, nadala ako sa emosyon ko, muntikan na kami, hawakan nila ako at nabugbog pa nila ako, pero pasalamat talaga ako na si Bradley ay handa talaga na tutulong. Tulang hindi siya nagdalawang isip na ginapang at kinuha yung anak ko. Tinatay niya yung nagbantay sa anak ko. Walang kamalay-malay sila Commander Arnil at yung mga tauhan niya. Kaya yun, parang sinadya lang po siguro ng Panginoon yun na i-post ko po sa sarili ko na ganun yung gagawin ko, na nagsurrender ako para makuha yung attention nila sa akin yung attention nila, at si Bradley ay parang hindi nila napansin yung paggapang ni Bradley patungulon sa anak ko. At talagang malaki din po yung utang na loob ko kay Bradley mga tol. At sana pagpalain talaga kami sa mission na to, na baligtas din namin yung anak niya. Sana sama-sama kami lahat. Sila Bradley Mart na balitaan ko, ligtas na po siya. Kaso di ko lang na subaybayan talaga yung video nila kasi busy din sa pagbawi ko ng oras at araw sa pag-ina ko kasi matagal-tagal din na di kami nagsama nung nabihag yung anak ko. Kung may pira sana na kuwan, papasyal ko sana yung anak ko, kaso wala po, mahirap po sa ngayon. Kaya magpursige ako na
gawa ng maraming video para magkasahod man kahit di kalakihan. Basta importante na makabili ng gatas at saka bigas at ulam. Ano man gusto ng asawa ko at gusto ng anak ko, maibili ko po sa kanila. Shout out po pala sa inyo mga tol, sa mga solid suporta sa amin, solid na tanghanga sa amin sa buong Team Pogi. Walang sawa na suportahan nyo sa amin. Sana ay ipagdasal nyo kami talaga sa pang araw-araw namin dito. Sana mag-success talaga itong mission namin. Maligtas namin yung anak ni Badri na walang mangyari. Yun mga tol. Shout out ko po pala si Mami Victoria, Tita Hilma, Tita Rosie, at si Ate Chi. Kahit busy na si Ate Chi ngayon, importante na patuloy pa rin siya na sumuporta sa amin. At sa iba na hindi ko ma-mention, sana ay patuloy pa rin kayo na sumuporta sa amin. Patuloy pa po yung blessings na dating sa inyo. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta sa amin. Yan o, mataas-taas pa yung araw. So, dito sa bundok ay madali lang nyo po yung madali lang po kumagat yung dilim. Maya mga tol, lalakad na, umpisa ako sa paglalakad. Malaman ko talaga at makapunta kung sino man yung masalubong ko na samahan ko dito. Masalubong man ako, sana ay makasama talaga ako kasi mahirap talaga na mag-isa. So yun mga tol, abang-abang lang po sa sunod na video. Maglalakbay na po ako patungo doon sa sinasabi ni Brad Carlos na daan na pwede ako makapag-shortcut. Malapit-lapitan na makaabot ako doon sa location saan ang mga kasamahan ko. Yung mga tol, abangan nyo po yung next video ko. Dito ako nadaan sa baba. So yun, iusap tol, sa mapagpalang gabi. Inaabot ako ng gabi dito mga tol sa aking paglalakbay at binaybay ko po kuna po yung sabi ni Brad Carlos na daanan. Ito na po yung pinasok ko ngayon. Ito na po yung binaybay ko at nilakbay ko patungo sa sinasabi niya na location kung saan ay makarating ako doon sa sinasabi niya na pinadadalaan ng mga bihag o baka nandoon yung anak ni Badri. Yan mga tolo, parang may narinig ako na mga ingay ng busis ng aso, parang malayo pero mga tol, dala ng hangin. Dito ang bagsak dito patungo yung hit ng hangin kaya malakas yung busis na narinig ko. Ito mga tol, huwag kayong mag-alala. Nagpailaw ako saglit para makita niyo po yung mukha ko at para di kayo makakuan sa dilim. Napahinga ako saglit mga tol kasi malayo na talaga yung narating ko. Parang yung dinescribe ni Brad Carlos sa akin na larawan ng area o location, parang may kahawig na ito sa mga sinasabi sa akin, mga dinidescribe niya sa akin na makikita ko daw sa location sa area na sinabi niya. Pero makarating daw ako mga tol, huwag daw masyado ako na magkuhan kasi napakalawak daw ng area, napakalawak ng location, napakalaki, napakalapad. Kaya huwag ako masyado komportable. Kailangan na alerto pa rin ako. Magmasid palagi sa bago ako
didiretso sa paglalakbay na paglalakad ay tingnan ko po daw yung mga daanan, baka may mga patibong na mga nakalagay o nakabaon sa lupa. At kanina mga tol, nung naglakbay ako patungo dito, marami akong mga nakita na mga kalaban, mga bandido, nagrurunda. So mas pinili ko na iniwasan mga tol para din sa kaligtasan ko, di ako kuha ng kalaban, di ako matunugan nila ba. Nakapasok na ako dito sa paanan ng bundok o sa area na ito. Pero patuloy ko pa rin na hanapin yung mga kasamahan ko. Yung target ko talaga na punta rin ako talaga na nakausap ko ay si Brad Julius. May pinag-usapan kami mga tol, di ko lang isabi sa video para di talaga makuha ng kalaban, di talaga matulugan, di talaga tayo matulugan ng kalaban. Grabe yung hinga ko mga tol, grabe yung pawis ko sa tiyan ko. Sobrang layo na narating ko. Yun nga, yung sabi ko, napakarami na akong nadaanan ng mga kalaban, napakarami akong nainiwasan ng kalaban para makarating talaga ako dito sa area nito. So, di ko pa alam mga tol kung pagkikita ko ba talaga dito yung mga kasamahan ko tulad ni Bradley. Kung sino man yung nandito ngayon. O si Brad Buds ba, sakali na makita ko. Mas malaking kung may makita talaga ako na kasamahan mga tol. So yun, siguro katagalan mga tol. Maglakbay ako ulit ngayon. Babaybayin ko na ulit yung kwan. Patayin ko po yung ilaw maglakad ako. Kasi pag dito ka sa bundok, di naman ang sisipan natin na di ako makita ko naman po yung area mga tol, pero di lang ako kumpiyansa baka sakali na kung ano yung mga mapakan natin, kung ano yung mga mangyayari, hindi natin alam. Ang importante na doble ingat at triple ingat pa rin ako sa aking kilos. Yung dito doon banda sa kabilang bundok, yung narinig ko na boses ng mga aso, o baka iwan ko kung nahagip pa ng video, nahagip pa ng camera ko, may mga narinig ako mga boses, baka may kampo doon talaga sa kwan. Kasi yung mga nakita ko kanina na sobra 100 na mga bandido, sabi nila ay patungo doon sila sa kampo, at yung iba ay sabi sa kabilang kampo ay napakarami din daw na mga nakaposting doon at naka-alerto na mga bandido. Yun nga, sobrang dami na napakahigpit na kwan ngayon, siguro kwan ng kalaban kasi ang daming bihag. Kailangan din nila po ng mga kwan kasi sobrang gipit siguro. Iwan ko. Yun mga tolo, napaka-dilim dito, pero okay lang din yan. Importante hindi tayo mapano, hindi ako walang mangyari sa akin. Hindi pa nga ako kumakain mga tol. Katapos siguro ng paglalakbay ko dito, mamaya hanap ako na pwede kong pahingahan, hindi ako makapagtulog ba. Hindi ako makita ng mga kalaban talaga. Hanap ako ng magandang mapagtaguan. Yung hangad ko talaga mga tol, gusto ko talaga na makita ay si Bradley, para kasama kami patungo sa nilalagyan ng kanyang anak, kasi kailangan ko na babawi sa kanyang kabutihan na tulong sa akin, sa kanyang nagawa ng kabutihan sa akin. Kailangan ko sukli mga tol para makatulong talaga din ako sa kanya. Pinaawa rin ako sa kalagayan talaga ni Bradley mga tol. Lalo na ngayon, yung may hawak sa kanyang anak, si Commander Bangkil at si Commander Bagnot. Hindi tayo nakasiguro, wala pa tayong balita, wala pa akong balita kung ano yung nangyari, ano na yung sitwasyon ng
Yung anak. Sana may makita man tayo at makakuha tayo ng impormasyon. Malaman natin kung ano na yung mga nangyari o kaganapan dito sa bundok. At saka nga po pala mga tol, huwag po kayong makalimot na ipaabot itong video na to kay Brad Ray at sa iba naming kasamahan tulad nila Brad Buds, Brad Rimart, Brad Marvin, Julio o Pidot, saka kay Julius. Nandito na ako sa bundok ngayon at hinahanap ko sila para magsanipursa kami sa pagkuhan sa aming misyon para maligtas namin yung anak ni Brad Ray. At kung sino man yung salubong namin na nangailangan ng tulong, ano man yung mga kailangan, handa po kami na tutulong at gagawa ng kilos at hakbang para sa kaligtasan ng mga nangangailangan ng tulong. At yung hangad talaga namin mga tol sa aming pagpasok namin dito, hangad namin na makatulong at gawin patas ang buhay ba, lalaban ng patas. Kailangan namin na tutulong sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga inaapi ng mga kasamaan. Kailangan natin na protektahan po yung mga nangangailangan ng tulong. Yun mga tol, yung hingi po palagi, isin niyo po ito sa mga kasamahan namin at ipagdasal niyo po kami palagi sa kung may kapal para walang mapano sa amin. Kung may mahuli man, okay lang na makatanggap kami ng bugbog o ano man yung gagawin nila sa amin. Basta importante ay di maputol yung buhay natin kasi may pamilya pa tayo, may pamilya pa ako, may pamilya pa kami. Kailangan pa kami na susuportahan, anak, susuportahan. Yun mga tol, hindi ko katagalan mga tol. Patayin ko na po yung ilaw ko at maglakbay na ako para makahanap na ako ng pwede ko na mapagtaguan at mapagpahingahan. At gutom na rin ako. Kailangan ko nakakain ng baon ko na tinapay at biskuit. So yun, samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa paghahanap na matulungan na mga kasamahan. Ito madilim pero kailangan na gawin ko ito na ganito para may ilaw, parang may naglalakad. Pahinga muna sila. Kanina daw sila naglalakbay, naglalakad at naghahanap, nagro-ronda kung may makikita ba daw silang vlogger. Wala daw silang nakita na vlogger. Yan mga tol. Parang dalawa na sila nandito mga tol. Grabe, kahit gabi ay sobrang higpit ng bantay ngayon mga tol. Kaya siguro ito sa nangyari na naligtas ko yung anak ko ba. Kaya napakalerto na. Ano mga tol? Kailangan na paslangin natin ito mga tol kasi dalawa lang ito at pagkakataon na ito mga tol na paslangin ko para mabawas-bawasan na yung pwersa nila
Ay, tulot answer, brother. Apa na? Apa na? Nagwataw naman ta na. Nagtawa lang sa wata. Atong handera na. Yung pagkita. Mga hunter. Pinatay ko yung isa mo doon. Kailangan na ito yung pagkakataon mo tol na pagpanggap tayo kasi di tayo makikita kasi gabi at madilim. Kailangan na panggap ako at kakausapin ko to pero papatayin ko to mga tol. Bade. Kuan bade. Oh, malapit na kampo dito. Ha? Antot, ha? Asa? Asa malayo ba? Malayo pa, bade. Wala ka bang nakuha na mga bihag? Wala, bade. Oh, kanang pangita kang hunter kanina. Rata na yung may bihag. Ano po, hunter? Oh, hunter. Oh. Tinatay ko mga tol. Wala tayong makuha na informasyon. At tinanong ko na may kampo ba ito na malapit. Sabi niya mayroon daw pero malayo pa. Nasa unahan daw. Nagpanggap ako mga tol kasi hindi naman nila ako makita. Hindi nila mahalata na isa akong hunter o isa akong vlogger kasi madilim nga. Tinanong ko mga tol na kung may mga bihag ba doon sa kampo nila at ang sagot sa akin ay wala daw at naghahanap nga daw sila ng hunter para may mabihag daw sila, may mahuli sila. So, sa tingin ko mga tol parang malayo pa talaga ako sa patutunguhan ko mga tol kasi yung sabi niya, yung sagot niya sa akin ay wala nga daw silang bihag doon sa kampo nila. O baka ibang grupo ito mga tol, itong napasukan ko. Baka hindi ito yung kasamahan ng mga grupo nung may hawak sa mga bihag ba, sa anak ni Bradley. Baka kakaibang grupo to. O baka isa ito sa pagsubok na kailangan ko na malagpasan para makarating ako doon sa patutunguhan ko kung saan nakalagay yung anak ni Bradley at kung saan sila Bradley ngayon. Hindi ako tagal mga tol. Siguro ako naglalakbay. Parang may bagong dating. Mga bagong dating po. Mga bagong dating. Bagong dating to mga tol. Kasamahan to ng pinatay ko ba. Kailangan namin dito mga tol. Baka mapansin ng isa. Wala akong makukuha ng informasyon dito.